Ako po si Kabornok. Alamin natin. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode dito sa Alamin Natin. Babasahin natin ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 31, yung unang bahagi. Ganito po ang sabi. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito, napakabuti. Sa ating nabasa mga kababayan, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos ay napakabuti daw ayon sa Biblia. At in line with this verse ay sasagutin natin ang katanungan mula po sa isang anonymous sender sa ating email address factbustersph@gmail.com. Ito po yung kanyang pahayag. Hello po, Kabornok. Sino po ba ang gumawa ng kamatayan? At kung bakit kung lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay mabuti, bakit may kasamaan? Saan ba nanggaling ito? Sana masagot ang aking katanungan. God bless. Ayan, sa anonymous sender sa ating email address, maraming salamat sa iyong katanungan. Kaya sa ating episode ngayon, alamin natin kung ang Diyos ba ang gumawa ng kamatayan at bakit may kasamaan kahit na ang ginawa ng Diyos ay mabuti. Sige, sasagutin natin ang dalawang tanong. Uumpisahan muna natin sa unang katanungan. Ang Diyos ba ang gumawa ng kamatayan? Babasahin natin ang nakasulat sa Karunungan ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 13. Ganito po ang ating mababasa. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Napakaliwanag na ating nabasa. Straightforward ang sagot ng banal na kasulatan. Hindi po Diyos ang gumawa ng kamatayan, mga kababayan. Katunayan nga, ayon din po sa Biblia, hindi po ginawa ng Diyos ang tao para mamatay. At yan po ay ang ating mababasa dito naman po sa Karunungan ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 23. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, napakaliwanag, ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay. Klarong-klaro po yan. Pero ang dyablo po ang nagpapasok po ng kamatayan. At yan po ang ating mababasa muli sa Karunungan ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 24. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Napakaliwanag ng ating nabasa, mga kababayan, dahil po sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, mga kapatid. At yan po yung ating mga binasa. Kinote po yan ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 413, na nakikita nyo po sa screen, mga kapatid. So yan nasagot na natin yung unang tanong. Puntahan naman natin yung pangalawang katanungan. Bakit may kasamaan kahit na ang ginawa ng Diyos ay mabuti? Babasahin natin ang sagot ng Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 385. Ganito po ang mababasa. Ang Diyos ay walang hanggang kabuti-butihan at lahat niyang gawa ay mabuti rin. Gayunman, walang nakaliligtas sa hirap sa mga sakuna ng kalikasan na nakasanib sa mga likas na kahinaan ng mga kinapal, lalo na ang hinggil sa kasamaang moral. Dito po sa ating nababasa sa unang bahagi po ay mapapansin natin, in-stress out niya po na ang mga ginawa ng Panginoong Diyos ay mabuti
At binasa po natin yan kanina, Henesis 1:31, mga kababayan. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagbasa. Saan nagmula ang kasamaan? Wika ni San Agustin, hinahanap ko ang simula ng masama at di matuklasan. At sa kaniyang matinding paghahanap ay matatagpuan lamang ang sagot kung siya ay magbabalik loob sa Diyos na buhay. Dito po sa ating nabasa, mga kapatid, kinote po ng nasabing katisismo ang sinabi ni Saint Augustine of Hippo sa kanyang aklat na Confessions ni Saint Augustine, na yung sabi, I sought whence evil comes and there was no solution. Sa Tagalog po, ang sabi, mga kapatid, hinahanap ko ang simula ng masama at di matuklasan. Klaro-klaro po. Ipagpapatuloy natin. Sapagkat ang misteryo ng kasamaan ay makikilala lamang sa liwanag ng misteryo ng kabanalan. Ang pahayag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagturo kung anong bigat ng kasamaan at ang makapangyarihang bisa ng grasya ng Diyos. Kaya, dapat suriing mabuti ang tungkol sa pinagmulan ng kasalanan samantalang nakatitig ang ating pananampalataya doon sa sumupil nito. Dito po sa nabasa natin, mga kapatid, kailangan po tayo ng mga Katoliko para mas maunawaan natin kung saan nanggaling ang kasamaan, dapat nagbalik loob na tayo sa Diyos na buhay. At sinasabi dito, dapat po nating suriing mabuti kung saan po yung pinagmulan nito habang tayo ay may pananampalataya. At yan po ang ating mababasa sa unang Juan 3:8. Ganito po ang sabi. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Napakaliwanag. Dito po sa ating nabasa, sa simula daw nagkakasala na ang dyablo. At yung pagkakasala ng dyablo, kung tayo po ay nagkakasala, kampon din tayo ng dyablo ayon sa Biblia. So, yan po ang sagot natin sa dalawang tanong mula po sa anonymous sender via our email address, factbustersph@gmail.com. Maraming salamat, kapatid. Ngayon, magbabasa muna tayo ng dalawang comment sa ating YouTube channel. Mula po kay John Villajuan. Ang sabi niya, maraming salamat, Kaburnok. Ngayon, alam ko na, nandito ako sa Saudi Arabia nag-work. Tuwing Tuesday at Wednesday, may Bible study kami. Kasama ko ang mga born-again Christian. Nang napanood ko ang video ni Father Richmond, ang pagbubunyag at ang religious debate ni na Father Darwin Gitgano at Ramil Parva, hindi na ako napabinyag sa born-again Christian. Inabangan ko talaga ang video mo at video ni Brother Wendell Talibong. Maraming salamat, kapatid na John Villajuan, sa patuloy mo pong panunood sa mga videos natin dito po sa ating YouTube channel. Puntahan naman natin ang pahayag ni JC Santos. Ito po ang kanyang sabi. Dati po ako member, handog po ako. Marami pong bullies dyan sa loob. Yung tinutukoy siguro niya, itong nasa Iglesia ni Cristo ni Manalo, no? Sige. Hinihingan ka ng pera pag nasa labas ka na ng kapilya. Iba pa yung abuloy, mga nangingikil, tapos mga siga, mga mayayabang. Tapos pag nasa labas na ng kapilya, hindi ka nakilala. Pero pag nasa loob ng kapilya, ang babait. Pero pag nakita mo sa mga mall or kahit sa labas lang ng kalye, mga suplado or suplada, hindi na namamansin. Akala mo kung sino na. Minsan nababalitaan ko, napapaaway sila kahit sa parking lang. Tapos ituturo sa mga kabataan at kahit sa katandaan, pag-ibig ang magkakapatid daw. Nasaan ang pag-ibig doon naman? Grabe naman yung kanyang pahayag. Maraming salamat sa comment mo, kapatid na JC Santos. At yan so patuloy lang sa pagko-comment sa ating YouTube channel, especially sa video na ito. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel,
Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburnok. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am